Isang malutong na tunog. Ang tunog ng telang biglang napunit na sinundan ng isang pamilyar na pakiramdam ng biglang panlalamig sa buo niyang katawan. Napatigil si Ara Joy Mendoza sa gitna ng pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin sa faculty room. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, ibinaba niya ang kanyang mga mata. At doon, sa gilid ng kanyang paboritong bestida, isang simpleng floral dress na binili niya mula sa kanyang unang buong sahod bilang guro, isang mahabang punit ang tumambad sa kanya. Isang ngiti ng demonyo na sumisira sa perpektong araw na pilit niyang binubuo. Hindi ngayon, halos pabulong niyang sabi sa sarili. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito dahil lang sa damit. Ang punit na iyon ay parang simbolo ng lahat ng kamalasan sa araw na ito. Kaninang umaga lang, pinatawag siya ng kanilang prinsipal. Ma'am Mendoza, your students' test scores are declining. You need to do something about it, see. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw pa rin sa kanyang isipan, isang sampal sa kanyang dedikasyon. Pagkatapos, sa kantin, natapunan pa siya ng kape ng isang estudyante. At ngayon, ito. Ang damit na ito ang kanyang sandata, ang kanyang kalasag para sa faculty recognition na mamayang gabi. Ito ang damit na nagpaparamdam sa kanya na kaya niya, na kahit pagod at puno ng problema, mukha pa rin siyang kagalang-galang. Ngayon, wasak na ito. Tulad ng kanyang pangarap para sa gabing ito. Napahawak siya sa lailayan ng bestida, nanginginig ang mga kamay. Paano na? Wala na siyang ekstrang damit na dinala. Wala na ring oras para umuwi. Napapikit siya ng mariin, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Okay ka lang, Ara. Napamulat si Ara at nakita ang kasamahan niyang si Ma'am Lori, may pag-aalala sa mukha nito. Agad niyang sinubukang itago ang punit sa kanyang likuran, pero huli na ang lahat. Nakita na ito ni Lori. Nako, ano nang nangyari dyan? Lumapit ito at tiningnan ang sira. Ang laking punit. At mamaya na ang event tea. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay isa siyang batang muli na nadapa at nasugatan, naghihintay na may tumulong. Pinagmasdan ni Lori ang sira, pagkatapos ay biglang may naalala. Teka, may alam akong malapit dito. Isang sastreria. Luma na pero kilala sa pagiging pulido. Sastreria de Leon ang pangalan. Kumunot ang noo ni Ara. Sastreria? Hindi ba matatagalan yan? Hindi naman siguro kung pakiusapan mo. Medyo masungit daw ang may-ari, sabi ng iba, pero walang katulad gumawa. Subukan mo na, wala namang mawawala. Nag-alinlangan si Ara. Isang lumang sastreria. Ang nasa isip niya ay isang maliit at madilim na lugar na may matandang tatahi sa damit niya na parang nagtatagpilang ng basahan. Pero sa puntong ito, wala na siyang pagpipilian. Desperado na siya. Sige, salamat, Lori. Saan ba iyon? Ilang minuto lang ang lumipas, naglalakad na si Ara sa isang masikip na eskinita na itinuro ni Lori. Ang ingay ng pangunahing kalsada ay unti-unting napapalitan ng katahimikan. At doon, sa dulo ng hilera ng mga lumang bahay, nakita niya ang isang karatulang gawa sa kahoy, Sastreria de Leon. Ang lugar ay mukhang luma pero malinis. May malaking bintanang salamin kung saan natatanaw ang loob. Huminga ng malalim si Ara bago maingat na itinulak ang mabigat na pinto. Isang mahinang tunog ng kampanilya ang umalinggaw sa kanyang pagpasok. Ang amoy ng lumang tela at sinulid ay sumalubong sa kanya. Sa loob, iba't ibang rolyo ng tela ang nakasalansan sa mga estante. May mga manikin na may suot na mga barong at eleganteng bestida. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa ilalim ng isang bilog na ilaw, isang lalaki ang nakayuko sa isang makinang pantahi. Hindi siya nag-angat ng tingin. Patuloy lang ang marahan at ritmikong tunog ng makina. Excuse me, mahinang sabi ni Ara. Huminto ang makina. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang lalaki. Seryoso ang kanyang mukha, at mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi mabasa ni Ara, isang klase ng intensidad. Ang mga braso niya ay matipuno, at ang kanyang mga kamay, bagamat may mga kalyo, ay mukhang sanay na sanay sa ginagawa. Sir, ako po si Ara, panimula niya, hawak ang sirang bahagi ng kanyang damit. Pinapunta po ako dito ni Ma'am Lori. May emergency lang po sana. Nasira po kasi yung damit ko.
Tiningnan lang siya ng lalaki, pagkatapos ay ang damit niya. Walang emosyon. Ano nang kailangan mo? Tanong nito sa isang boses na mababa at diresto. Medyo nailang si Ara sa paraan ng pagtingin nito. Dahil sa pagmamadali at sa nararamdamang hiya, lumabas sa bibig niya ang mga salitang hindi niya pinag-isipan. Kahit tahitahing pusa lang, sir. O kahit anong tagpi para lang hindi halata. May event po kasi kami mamayang gabi. Magkano po ba kung mabilis ang remedyo lang? Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Isang halos hindi mahahalata, ngunit matalim na pag-igting ng kanyang panga. Dahan-dahan itong tumayo. Mas matangkad ito kaysa sa inaakala niya. Lumapit ito, hindi sa kanya, kundi sa isang manikin na maisuot na perpektong pagkakagawa na barong Tagalog. Hinaplos nito ang borda sa kwelyo. Hindi kami nagtatagpi dito, ma'am, sabi nito, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin na parang yelo na tumutusok sa bala. Ang tayanggi ko ay para sa mga taong nirerespeto ang damit at ang gumawa nito, patuloy nito, at ngayon ay tumingin na ito ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi para sa mga naghahanap ng pansamantalang lunas. Parang sinampal si Ara ng katotohanan. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kabastos ang kanyang sinabi. Ang itagpi, ang kiremedyo, parang minamaliit niya ang trabaho at sining ng lalaking nasa harap niya. Sorry, hindi yun ang ibig kong sabihin, nautal niyang sabi, namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya. Pasensya na. Desperado lang po talaga ako. Pero huli na. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ng lalaki ay hindi nagbago. May iba pang mananahi sa bayan. Baka matulungan ka nila, sabi nito, sabay talikod at balik sa kanyang makinang pantahi. Isang malinaw na pagtataboy. Nakatayo lang si Ara doon, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay gusto niyang magpalamon sa lupa. Pinahiyan niya ang kanyang sarili. Ang natitirang pag-asa na naipon niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng mas matinding kahihiyan at inis sa sarili niya. Wala nang sinabi ang lalaki. Tila para sa kanya, tapos na ang usapan. Narinig na lang muli ni Ara ang ritmikong tunog ng makina. Dahan-dahan siyang tumalikod, dala ang bigat ng kanyang kapalpakan. Pagbukas niya ng pinto, naramdaman niya ang malamig na hangin sa labas. At kasabay ng paghakbang niya palabas, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran. Hindi niya ito nilingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, yakap-yakap ang kanyang bestidang may punit, habang ang dibdib niya ay puno ng sama ng loob. Iniwan siyang mag-isa sa eskinita, kasama ang kanyang sirang damit at sirang pangarap. Ang malakas na kalabog ng pinto ay umalinggaw sa bawat sulok ng Sastreria de Leon. Sa katahimikang naiwan, tanging ang mahinang ugong na lang mula sa lumang bentilador sa kisame ang maririnig. Nakatigil si Marco de Leon sa harap ng kanyang makinang pantahi, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw. Nakakuyom ang mga ito sa ibabaw ng lamisang kahoy. Matigas ang kanyang panga at sa kanyang dibdib may isang apoy na nag-aalab. Tahitahing pusa. Mabilis ang remedyo. Ang mga salitang iyon ng babae kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, bawat isa ay parang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang mga kliyente niya ay nirerespeto siya, ang kanyang trabaho, ang kanyang pangalan. Pero ang babaeng iyon, si Ara, ay pumasok na parang isang bagyo, dala ang isang klase ng pagmamaliit na matagal na niyang hindi naramdaman. Napapikit siya ng mariin. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon, maraming taon na ang nakalipas. Bata pa siya noon, nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang ama, habang ito'y nagtatahi. Marco, anak, sabi ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa telang hawak. Tandaan mo, ang mga kamay na ito, ang mga kamay natin, hindi lang ito basta nagdudugtong ng tela. Naghahabi tayo ng mga pangarap ng mga alaala. Ang bawat tahi, Marco, ay kwento ng respeto. Respeto sa tela, respeto sa magsusuot, at higit sa lahat, respeto sa sarili nating kakayahan. Ang mga kamay ng kanyang ama. Magaspang, puno ng kalyo, at may mga peklat mula sa di sinasadyang turok ng karayom. Pero iyon ang pinakamagandang mga kamay na nakita niya. Ang mga kamay na iyon ang bumuhay sa kanila. Ang mga kamay na iyon ang nagtayo ng Sastreria de Leon. Napatingin si Marco sa sarili niyang mga kamay. Ganito na rin ang mga ito ngayon. Ito ang kanyang pamana.
At hindi niya hahayaang yurakan lang ito ng kahit sino. Sa gitna ng kanyang galit, napansin niya ang isang bagay na naiwan sa sahig, malapit sa pinto. Ang bestida. Ang sirang bestida ng babae. Sa sobrang pagmamadali at hiya nito, naiwan niya. Ang unang pumasok sa isip niya ay itapon ito. Isilid sa basurahan at kalimutan na ang nangyari. Kalimutan na ang babaeng may mga matang puno ng panik, pero may bibig na puno ng kawalang galang. Humakbang siya palapit dito, handa ng damputin at itapon. Ngunit nang mahawakan niya ang tela, natigilan siya. Malambot. Makinis. Hindi ito mumurahin. Dahan-dahan niyang itinaas ang damit. Kahit lukot at may punit, kitang-kita niya ang ganda ng korte nito. Simple pero elegante. Ang mga tahi sa ibang bahagi ay pulido. May panlasa ang may-ari nito. May alam sa kalidad. Dito na pumasok ang pagtataka. Paano magkakaroon ng ganito kagandang panlasa sa pananamit ang isang taong walang respeto sa paggawa nito? Hindi magkatugma. Parang isang palaisipan na ayaw umalis sa kanyang isipan. Dinala niya ang damit sa kanyang mesa at maingat na inilatag. Tiningnan niya ang punit. Hindi ito simpleng punit na basta-basta lang tatahiin. Sumabit ito sa isang matulis na bagay at ang hibla ng tela ay nagkaroon ng maliliit na himulmol sa gilid. Kung tatahiin lang ito ng diretsyo, kikipot ang bahaging iyon at magmumukhang cheap. Kailangan ng pasensya. Kailangan ng sining. Isang kaluskos mula sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang puting sobre ang nahulog mula sa mail slot at lumapag sa sahig na kahoy. Napabuntong hininga si Marco. Hindi na niya kailangang tingnan kung kanino galing. Ang pamilyar na logo ng bangko sa sulok ng sobre ay sapat na. Dahan-dahan niyang dinampot ito. Ang bigat ng papel ay parang kasimbigat ng problemang dala nito. Pinunit niya ang sobre at inilabas ang laman. Final demand letter. Ang mga salitang iyon ay nakatitig pabalik sa kanya. At sa ibaba, ang numerong nagpapahirap sa kanyang pagtulog sa gabi. Ang utang na iniwan ng kanyang ama, isang utang na kinuha nito para ipagamot ang kanyang ina, na pumanaw rin kalaunan. Ang sastreria ang tanging naiwan sa kanya, pero kasama nito ang responsibilidad na ito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik, mas matindi kaysa kanina. Ang galit niya sa babae ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit siya sensitibo. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang bawat kliyente, ang bawat tahi, ay isang hakbang palayo sa pagbagsak. Ang pagmamaliit sa kanyang trabaho ay hindi lang pagmamaliit sa kanyang sining, ito ay pagmamaliit sa kanyang pakikipaglaban para mabuhay. Ibinalik niya ang sulat sa sobre at itinago ito sa isang drawer na puno ng mga resibo at iba pang mga paalala ng kanyang problema. Napaupo siya sa kanyang silya, napahilamos sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay pasa niya ang buong mundo. Ang kanyang mga mata ay napadako muli sa bestidang nakalatag sa mesa. Sa isang iglap, ang bestida ay hindi na lang bestida ng isang aroganting babae. Naging isang hamon ito. Isang paraan para patunayan sa sarili niya, sa gitna ng lahat ng problema, na maihalaga pa rin ang galing niya. Nakaya pa niyang lumikha ng isang bagay na maganda mula sa isang bagay na wasak. Tumayo siya. Hindi na siya nag-isip pa. Kumuha siya ng sinulid na kaparehong-kapareho ng kulay ng tela, isang bagay na natutunan niya sa kanyang ama, ang perpektong sinulid ay dapat hindi nakikita. Maingat niyang inayos ang mga himulmol sa gilid ng punit gamit ang isang maliit na gunting. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may sariling isip, sanay na sanay sa bawat kilos. Ang kanyang hininga ay naging kalmado. Ang kanyang isip ay naging blanko sa lahat ng problema. Tanging ang tela, ang karayom, at ang sinulid na lang ang mahalaga. Umupo siya sa harap ng kanyang makina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ng makina ay hindi nagalit. Ito'y kontrolado, tiyak at puno ng layunin. Ang kanyang mga paa ay marahang pumipindot sa pedal, habang ang kanyang mga kamay ay maingat na gumagabay sa tela. Tahi-tahiin? Hindi. Ang ginagawa niya ay isang halos hindi makikitang paghahabi muli sa mga nasirang hibla. Isang sining na ilan lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng halos isang oras, huminto siya. Tapos na. Hinawakan niya ang damit at tiningnan ang bahaging kanyang tinahi. Kung hindi mo alam kung nasaan ang punit, hinding-hindi mo ito mahahanap.
Perpekto. Tumayo siya at kumuha ng isang manikin sa sulok. Maingat niyang isinuot dito ang bestida. Inayos niya ang lailayan, pinagmasdan ang kabuuan nito sa ilalim ng ilaw. Mas maganda pa yata ito kaysa kanina. Naibalik nito ang dignidad, ang ganda na halos winasak ng isang aksidente. Napabuntong hininga siya, sa pagkakataong ito ay may kasamang katiting ng ngiti ng kasiyahan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ngunit habang nakatitig siya sa bestidang suot ng manikin, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit niya ito ginawa? Bakit siya nag-aksaya ng oras at pagod para sa isang babaeng ni hindi marunong rumespeto sa kanyang trabaho? Hindi niya alam ang sagot. Ang tanging alam niya ay sa gabing iyon, sa gitna ng mga bayarin at alaala ng nakaraan, ang pag-aayos sa sirang damit ng isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Kinabukasan, parang may dalang mabibigat na bato si Ara sa kanyang mga paa habang pabalik sa eskinita kung nasaan ang Sastreria de Leon. Magdamag niyang inisip ang nangyari. Ang kahihiyan ay sariwa pa rin, at bawat hakbang palapit sa pinto ng sastreria ay parang isang pagsubok sa kanyang tapang. Sa isip niya, paulit-ulit niyang inensayo ang kanyang sasabihin. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Patawad po sa inasal ko. Pero lahat ng iyon ay parang kulang. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong ang ipinagmamalaki niyang sining ay ginawa mong parang basahan? Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Muling tumunog ang kampanilya, isang tunog na nagbigay sa kanya ng kaba kahapon, pero ngayon ay parang isang anunsyo ng kanyang pagsuko. At doon, natigilan siya. Sa gitna ng sastreria, nakatayo ang isang manikin. At nakasuot dito ang kanyang bestida. Hindi lang ito tinahi. Hindi lang ito niremedyuhan. Parang bago. Ang bahaging may punit kahapon ay wala na para bang hindi kailanman nasira. Ang buong damit ay plansado at maayos na nakasabit, na para bang isa itong obra maestra sa isang museum. Naibalik nito ang dignidad na nawala kahapon. Napasinghap si Ara. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat mula sa damit patungo sa lalaking nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Marco. Ang ekspresyon nito ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang matalim na galit na nakita niya kahapon. Napalitan iyon ng isang bagay na mas mahirap basahin, isang klase ng pag-aantay. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi na dahil sa inis, kundi dahil sa matinding hiya. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Sir! Marco, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Wala akong masabi. Tumingin siya sa damit, pagkatapos ay sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Paano ninyo nagawa to? Hindi ito sumagot agad. Pinagmasdan lang niya si Ara, na para bang sinusukat ang sinseridad sa kanyang mga mata. Patawad po, halos pabulong na sabi ni Ara, at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang bahagyang pangingilid ng kanyang mga luha. Patawad po sa inasal ko kahapon. Nagmukha po akong arogante at walang respeto. Minamaliit ko po ang trabaho ninyo at mali po iyon. Sobrang mali. Yumuko siya, hindi makatingin ang diretsyo. Hinihintay niya ang panunumbat, ang sermon, o kahit ang malamig na pagtataboy. Ngunit ang dumating ay katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Marco, ang boses ay kalmado. Alam ko. Nag-angat ng tingin si Ara, naguguluhan. Ko. Alam kong desperada ka lang kahapon, sabi nito. Pero ang respeto, hindi nawawala kahit gaano ka pa kadesperado. Tumingin ito sa damit. Ang damit na yan, may kwento. May dignidad. Hindi yan dapat tinatagpian lang. Tumango si Ara, sumasang-ayon sa bawat salita. Magkano po ang bayad? Kahit magkano, babayaran ko. Yumiling si Marco. Hindi na kailangan. Ko. Hindi po pwede. Pinaghirapan ninyo to, sobrang ganda ng pagkakagawa. Tinanggap ko na ang bayad, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bahagyang pagbabago sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi isang ngiti pero malapit na doon. Ang sinsero mong paghingi ng tawad. Sapat na iyon. Natulala si Ara. Sa mundong nasanay siyang lahat ay may presyo, ang kilos na ito ay isang bagay na bago. Isang bagay na purong kabutihan.
Dahil sa sobrang pasasalamat, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang simple at marahil ay katawa-tawa, pero iyon lang ang kaya niyang ialok. Kung ganon, pwede ko ba kayong ilibre? Bilang pasasalamat. Kahit isaw lang dyan sa kanto. Sa wakas, nakita niya itong umiti. Isang maliit, halos nahihiyang ngiti na biglang nagpabago sa buong itsura ng kanyang mukha. Nawala ang sungit at lumabas ang isang lalaking mukhang mabait pala. Isaw. O kwek-kwek. O fishball, sunod-sunod niyang sabi na parabang nag-aalok sa isang bata. Paborito ko iyon pagkatapos ng trabaho. Pampawala ng stress. Tumawa ng mahina si Marco. CJ. Isaw. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste sa kanto, sa gitna ng usok mula sa ihawan at ingay ng mga tricycle, nakatayo silang dalawa, kumakain ng isaw na nakatusok sa stick. Nawala ang Kissard at Timaam. Naging Ara at Marco na lang sila. Nalaman ni Ara na si Marco pala ang nag-iisang nagpapatakbo ng sastreria, minana pa niya ito mula sa kanyang ama. Nalaman niya ang pasyon nito sa bawat hibla ng tela, ang galit nito sa fast fashion na sumisira sa sining ng pananahi. Habang nagsasalita si Marco tungkol sa kanyang trabaho, ang kanyang mga mata ay nag-aalab, puno ng pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ikaw, tanong ni Marco sa kanya. Bakit guro? Napangiti si Ara. Dahil naniniwala ako na ang bawat bata ay parang isang blankong papel. Bilang guro, may pagkakataon akong maglagay ng magagandang marka doon. Mga markang dadalhin nila habang buhay. Tumingin si Marco sa kanya, may bagong paghanga sa kanyang mga mata. Pareho lang pala tayo. Ha? Paano? Ikaw, humuhubog ka ng isipan, sabi ni Marco, sabay kagat sa isaw. Ako, humuhubog ng tela. Pareho tayong lumilikha ng isang bagay na maihalaga mula sa isang bagay na simple. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng suka at usok, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang koneksyon. Isang pagkakaintindihan na higit pa sa mga salita. Habang nagkikwentuhan sila, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay nang sabay silang kumuha ng suka. Isang kuryenteng dumaloy sa braso ni Ara, na nagpatigil sa kanyang paghinga. Tumingala sila pareho sa kalangitan. May ilang bituin na sumisilip sa kabila ng mga ilaw ng syudad. Tingnan mo yun, sabi ni Marco, sabay turo sa isang maliwanag na bituin. Sabi ng tatay ko, yan daw ang bituin ng mga mananahi. Ang gabay namin sa dilim. Nakangiti lang si Ara, nakikinig. Ang puso niya ay magaan. Ang lahat ng stress at problema ng araw ay parang bulang naglaho. Ara! Nandyan ka lang pala. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Si Bianca, ang kanyang ate, papalapit sa kanila na may malawak na ngiti. Ate, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Ara. Napadaan lang. Uwi na tayo, sabi ni Bianca, ang ngiti ay hindi nawawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat kay Marco, sinusuri ito mula ulo hanggang paa, ang simpleng t-shirt, ang maong, ang tsinelas. Isang mabilis ngunit mapanuring tingin. Ah, ate, si Marco pala, pakilala ni Ara. Marco, si Bianca, at ko. Tumango lang si Marco, isang magalang ngunit may pag-iingat na tango. Pagkatapos ng ilang sandaling paalamanan, nagsimula ng maglakad pa uwi ang magkapatid. Tahimik si Ara, inaalala ang ngiti ni Marco at ang gaan ng kanilang pag-uusap. Sis, basag ni Bianca sa katahimikan, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang tono. Esan, mukhang mabait naman yung kaibigan mo, sabi ni Bianca, bago idinugtong ang mga salitang babago sa takbo ng lahat. Pero hindi mo naman siguro seseryosohin ang isang mananahi lang, di ba? Hindi mo naman siguro seseryosohin ang isang mananahi lang, di ba? Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng ate ni Ara na parang balahibo lang na hinipan ng hangin, ay bumagsak na parang mga bloke ng semento sa isipan ni Marco. Buong araw, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa paggupit ng tela at pagpapatakbo ng makina, ang tanong na iyon ay umuugong sa kanyang tainga. Isang mananahi lang. Iyon ba ang tingin sa kanya ng mundo? Ng mga taong tulad ni Ara at ng kanyang pamilya? Isang simpleng trabahador na kayang libangin ang isang guro sa pagkain ng isaw, pero hanggang doon na lang. Sinubukan niyang isantabi ang isiping iyon.
Sinabi niya sa sarili na kilos ng isang mapanghusgang ate lang iyon at hindi iyon ang nararamdaman ni Ara. Ngunit isang maliit at makamandag na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong, paano kung tama siya? Ang pakiramdam na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Ara, iyong magaan, masaya, at puno ng pag-asa, ay biglang nabahira ng duda. Ang pag-aalinlangan. Ang anino ng kanilang magkaibang mundo ay biglang naging mas matingkad. Kinahapunan, habang naglilinis siya ng mesa, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Ara Mendoza, Hi, Marco. Salamat ulit kagabi. Napahawak si Marco sa cellphone, ang kanyang hinlalaki ay nag-aalangan sa ibabaw ng keyboard. Gusto niyang mag-reply ng isang bagay na masaya, isang bagay na magpapatuloy sa kanilang usapan. Ngunit ang mga salita ni Bianca ay bumalik. Isang mananahi lang. Anong karapatan niya? Baka nga pinagtitripan lang siya. Baka para kay Ara, isa lang itong kakaibang experience, ang makipag-date sa isang simpleng mananahi. Sa huli, ibinaba niya ang cellphone nang hindi nagre-reply. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang bumalik sa kanyang mundo, kung saan ang tela at sinulid lang ang kanyang kausap. Mas ligtas doon. Walang masasaktan. Ngunit kinabukasan, ang mundong iyon ay muling ginambala. Ang tunog ng kampanilya sa pinto ay nagpatigil sa kanyang ginagawa. At nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Ara, nakatayo roon, may dalang isang malawak ngunit bahagyang alanganing ngiti. Hi, bati nito. Napatayo ng tuwid si Marco, pilit na itinatago ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Ara! Napadaan ka. Pumasok ito at lumapit sa kanyang mesa. May ipapagawa sana ako. Kung okay lang sayo. Trabaho yan. Laging okay sakin, sagot niya, ang boses ay mas formal kaysa sa gusto niya. Medyo natigilan si Ara sa kanyang tono, ngunit nagpatuloy ito. May faculty recognition night kasi kami sa susunod na linggo. Bibigyan ako ng isang maliit na award. At naisip ko na gusto kong ikaw ang gumawa ng isusuot ko. Isang award. Isang gabi ng pagkilala. Isang event para sa mga profesional. Muli, naramdaman ni Marco ang pader na humahati sa kanila. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, isang bahagi niya ang natuwa. Ako ang gusto niyang gumawa. Sige, sabi niya, kumuha ng tape measure at isang notepad. Anong nasa isip mo? Habang inilalarawan ni Ara ang gusto niya, isang simpleng bestida na kulay navy blue, elegante pero hindi magarbo, abala si Marco sa pagguhit sa kanyang notepad. Pagkatapos, tumayo siya. Kailangan kong kunin ang sukat mo. Tumango si Ara at tumayo ng tuwid. Ang katahimikan sa sastreria ay biglang naging mabigat. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang tape measure sa balikat ni Ara. Ang amoy ng kanyang shampoo ay banayad na umabot sa kanyang ilong. Naramdaman niya ang init mula sa balat nito, kahit hindi sila direktang magkadikit. Taas mo lang yung braso mo, utos niya, ang boses ay bahagyang paos. Sinunod siya ni Ara. Habang sinusukat niya ang dibdib at baywang nito, ang kanyang mga daliri ay aksidenteng dumadampi sa gilid ng katawan nito. Sa bawat dampi, pareho silang bahagyang napipitig. Sinubukan ni Marco na ituon ang kanyang isip sa mga numero, sa mga pulgada. Trabaho lang to, ngunit ang puso niya ay maisariling isip, tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang isinusulat ang mga numero. Okay na, tanong ni Ara, ang boses ay mas mahina kaysa kanina. Okay na, mabilis niyang sagot at humakbang palayo para bigyan sila ng espasyo. Para bigyan ang sarili niya ng pagkakataong huminga. Bumalik si Ara sa upuan para kunin ang kanyang bag, ngunit sa kanyang pag-abot, nasagi ng kanyang siko ang bag at nahulog ito sa sahig. Bumukas ito at kumalat ang ilang laman, isang suklay, isang lipstick, isang pitaka. At isang maliit na kahon na nababalutan ng itim na velvet. Agad na yumuko si Ara para pulutin ang kanyang mga gamit, ngunit mas mabilis si Marco. Dinampot niya ang lipstick, ang suklay at ang kahon. At doon, nakita niya ito. Sa ibabaw ng velvet na kahon, naka-emboss sa pilak na letra ang pangalan ng isang mamahaling jewelry brand. Isang brand na nakikita lang niya sa mga billboard sa Maynila, na ang mga presyo ay katumbas na ng ilang buwang kita niya. Biglang nanlamig ang buong paligid.
Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang binuhusan ng isang balding yelo. Ang mga salita ni Bianca ay bumalik, hindi na isang bulong, kundi isang sigaw. Ang katotohanan. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundo ng mga mamahaling regalo ng mga manliligaw na kayang magbigay ng ganito. At siya, isa lang siyang mananahi. Inabot niya ang mga gamit kay Ara, kasama ang kahon. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. Nawala ang lahat ng bakas ng kilig at pag-aalangan. Ang natira na lang ay isang malamig na distansya. Salamat, sabi ni Ara, habang isinisilid pabalik ang mga gamit sa kanyang bag, hindi napapansin ang pagbabago sa kanya. Babalitaan na lang kita, pag malapit nang matapos ang damit mo, sabi ni Marco, ang boses ay walang emosyon. Tumalikod na siya at bumalik sa kanyang mesa, na para bang tapos na ang lahat. Ngunit naramdaman ito ni Ara. Naramdaman niya ang biglang panlalamig sa hangin. Paglingon niya kay Marco, nakatalikod na ito sa kanya, abala na ulit sa isang piraso ng tela na para bang hindi siya naroroon. Ang init at koneksyon nila kanina ay biglang naging abo. Marco, tawag niya, may pagtataka at bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. May problema ba? Hindi lumingon si Marco. Wala, sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Marami lang akong ginagawa. Nakatayo lang doon si Ara, hawak ang strap ng kanyang bag, puno ng pagkalito. Ano ang nangyari? Bakit bigla itong nagbago? Ang sagot ay nasa loob ng kanyang bag, sa loob ng isang velvet na kahon na hindi niya magawang itapon, ngunit hindi niya alam na ito na pala ang anino ng kahapon na unti-unting sisira sa kanilang ngayon. Ang katahimikan sa kwarto ni Bianca ay binasag ng isang marahas na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Napatalon siya sa gulat. Pagtingin niya sa screen, isang pangalan ang kumislap, isang pangalan ang nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Chua calling. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. Inipit niya ang cellphone sa pagitan ng kanyang balikat at tainga, na para bang ang distansyang iyon ay maaaring maging proteksyon niya. Hello, sir. Bianca, ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Kumusta na? Ang usapan natin noong isang linggo pa. Napalunok si Bianca, ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Sir, pasensya na po talaga. Kaunting panahon pa po. Nagkaproblema lang po talaga, pero... Lahat tayo may problema, Bianca, putol nito sa kanya. Ang problema ko, ayaw mong bayaran ang utang mo. At ang interes, Bianca, hindi natutulog. Araw-araw, gumigising iyan na mas malaki. Naramdaman ni Bianca ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang hangin sa kwarto ay biglang kumapal. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Sa susunod na linggo po, sigurado na po yan. May darating po akong pera. Isang kasinungalingan. Isang desperadong kasinungalingan. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang walang kagalakan. Ang ganda ng kapatid mo, no? Guro. Isang kagalang-galang na propesyon. Nanigas si Bianca sa kanyang kinatatayuan. Paano niya nalaman? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya gagalawin, sabi ni Chua, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. Pero baka kailangan kong bumisita sa eskwelahan niya. Baka gusto kong makipagkwentuhan sa prinsipal. Siguradong matutuwa siyang malaman na ang kapatid ng isa sa kanyang mga guro ay may mga utang na hindi binabayaran. Huwag po, halos pasigaw na sabi ni Bianca, ang boses ay puno ng takot. Parang awan niyo na, sir. Huwag niyo pong idamay ang kapatid ko. Maayos ko po to. Isang linggo, Bianca. Huling tawad. Pagkatapos niyan, baka ako na mismo ang maningil sa pamilya mo. Click! Ang tunog ng pagbaba ng tawag ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Naiwan si Bianca na nakatayo, nanginginig, hawak ang cellphone na parang isa itong ahas na handa siyang tuklawin. Ang apat na sulok ng kanyang kwarto ay tila lumiliit, kumikitid, at sasakalin siya. Kailangan niya ng pera. Ngayon na. Tumingin siya sa paligid. Ang mga gamit niya, murang alahas, damit na galing sa ukay-ukay, isang sirang pabango. Walang halaga. Lahat ng pwedeng isangla ay naisangla na niya.
Maya-maya, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Si Ara, papaalis na para pumasok sa eskwelahan. Ito na ang pagkakataon niya. Naghintay siya ng ilang minuto, tinitiyak na nakaalis na nga ang kapatid. Pagkatapos, dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, lumabas siya ng kwarto at pumasok sa silid ni Ara. Ang kwarto ni Ara ay salamin ng kanyang pagkatao, simple, maayos at payapa. Ang mga damit ay maayos na nakatupi sa aparador. Ang mga libro ay nakahilera sa isang maliit na estante. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang kapayapaan sa loob ng kwartong ito ay isang insulto sa kaguluhang nararamdaman ni Bianca. Ang inggit ay kumirot sa kanyang dibdib, matalim at mapait. Bakit si Ara, laging maayos ang lahat? Laging tama. Laging nasa lugar. Hihiramin ko lang, sabi niya sa sarili, isang pagtatangka na gawing katanggap-tanggap ang kanyang ginagawa. Babayaran ko rin pag nakaluwag-luwag na. Sinimulan niyang maghalungkat. Dahan-dahan sa simula, binubuksan ang mga drawer. Walang cash. Tumingin siya sa ilalim ng kama. Alikabok lang. Ang kanyang pagkadismaya ay nagiging desperasyon. Pagkatapos, sa likod ng aparador, nakita niya ito. Isang maliit na bowl na gawa sa kahoy, nakasusi. Ang memory box ni Ara. Gamit ang isang alambre mula sa kanyang buhok, kinutingting niya ang maliit na kandado. Pagkaraan ng ilang subok na puno ng tensyon, bumukas ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis habang binubuksan ang takip. Hindi pera ang laman. Mga lumang litrato. Mga pinatuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, dalawang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang salansa ng mga liham na tinalian ng pulang laso, at ang itim na velvet na kahon. Ang kahon na nakita niyang hawak ni Marco. Agad niyang kinuha ang kahon at binuksan. Kumislap ang isang kwintas na diamante sa ilalim ng liwanag mula sa bintana. Napasinghap si Bianca. Ito na. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ngunit agad ding pumasok ang isang isipin, kapag nawala ito, si Ara ay magtatanong. Malalaman niya. Masyadong delikado. Ibinalik niya ang kahon at kinuha naman ang mga liham. Kinalas niya ang pulang laso. Ang sulat kamay ay maganda at formal. Ang pangalan sa dulo ng bawat liham, Richard. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi, ng panghihinayang. Mga pangako ng pagbabago ng isang magandang kinabukasan. At sa isang liham, nabasa niya ang isang linya na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang kwintas na iyan, Ara, ay simbolo ng pangako ko. Na balang araw, babalikan kita at itatama ko ang lahat. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Bianca. Si Richard, ang mayamang ex. Ang mamahaling kwintas. Ang mga liham ng pangako. At si Ara, na ngayon ay tila nahuhulog sa isang hamak na mananahi. Isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan, hindi isang biglaang ideya, kundi isang dahan-dahang paglago ng isang masamang damo. Kung magkakabalikan si Ara at si Richard, tapos ang problema niya. Isang mayamang bayaw. Ang buhay na laging pinapangarap niya ay abot kamay na. Ngunit si Ara, matigas ang ulo. Kailangan niya ng tulong para ma-realize kung ano ang tama para sa kanya. Kailangan niyang itulak si Ara palayo kay Marco at palapit kay Richard. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at puno ng determinasyon. Alam na niya ang kanyang gagawin. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa bowl, maliban sa isang liham na maingat niyang itinupi at isinilid sa kanyang bulsa. Ikinandado niya muli ang bowl at ibinalik sa dating pwesto. Walang bakas. Walang nakakaalam. Pagbalik sa kanyang kwarto, kinuha niya ang isang luma at murang cellphone mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang teleponong may prepaid display na walang nakakaalam. Ang kanyang sikretong sandata. Binuklat niya ang liham na kinuha niya. Pinag-aralan niya ang mga salita, ang tono, ang paraan ng pagsulat ni Richard. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, hinahabi ang isang perpektong kasinungalingan. Ara, alam kong tinatago mo pa rin ang regalo ko. Pauwi na ako ng San Pablo. Pwede ba tayong magkita? Napahinto siya saglit bago pindutin ang T-send. Isang huling pag-aalinlangan.
Ngunit ang boses ni Emis Chua ay umalingaw sa kanyang isipan, isang banta na nagpapatigas sa kanyang puso. Pumikit siya. At pinindot ito. Message sent. Ang bulwagan ng eskwelahan ay napuno ng mahinang tugtugin at masayang kwentuhan. Puno ito ng mga guro na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ng mga pamilya na nag-aabang, at ng amoy ng pagkain mula sa buffet table. Ngunit para kay Ara, ang lahat ng ingay at ilaw ay tila lumabo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid, suot ang navy blue na bestidang ginawa para sa kanya. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan sa paraang perpekto. Ang bawat tahi ay tila isang bulong ng dedikasyon. Ang damit na ito ay hindi lang basta damit, ito ay isang obra ni Marco. At sa gabing ito, ang damit na ito ang kanyang kalasag. Ara, ang ganda mo, bati ng isang kasamahan. Bagay na bagay sa'yo iyang suot mo, maam, sabi naman ng isa pa. Umiti lang si Ara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula kasi noong araw na sinukat siya ni Marco, naging malamig na ito. Ilang beses siyang nag-text, ngunit ang mga sagot nito ay laging maikli at formal. Nang kunin niya ang damit kahapon, abala ito at halos hindi siya tiningnan. May nagbago. At hindi niya alam kung bakit. Ang pangalan niya ay tinawag sa entablado. Teacher of the Year awardee. Math. Ara Joy Mendoza. Habang umaakyat siya sa entablado sa gitna ng palakpakan, isang parte niya ang umaasa. Umaasa na sana nandito si Marco. Inimbitahan niya ito, ngunit ang sagot lang nito ay isang ititingnan ko. Isang sagot na walang kasiguraduhan. Nang hawak na niya ang kanyang tropeo at plaque, at habang nagbibigay ng kanyang maikling talumpati, ang kanyang mga mata ay palihim na naglilibot sa mga mukha ng mga tao sa ibaba. Hinahanap niya ang isang mukha na naging pamilyar sa kanya sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit wala ito. Napabuntong hininga siya habang bumababa ng entablado, isang bahagyang kirot ng pagkadismaya ang tumusok sa kanyang puso. Congratulations, Ara, salubong sa kanya ni Maam Lori. Deserve na deserve mo yan. Salamat, Lori, sabi niya, pilit nang umingiti. At sa sandaling iyon, mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ito. Nakatayo malapit sa pinto, suot ang isang simpleng polo shirt na plansadong-plansado, si Marco. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa mga dekorasyon sa itaas, na para bang nahihiyang pumasok ng tuluyan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ang pagkadismaya ay napalitan ng isang mainit na tuwa. Dumating siya. Excuse me lang, Lori, sabi niya at mabilis na lumakad palapit kay Marco. Marco, tawag niya. Lumingon ito, at sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakita niya muli ang ekspresyon na hinahanap-hanap niya, isang pinaghalong hiya at paghanga. Akala ko hindi ka darating, sabi ni Ara, ang boses ay mas masaya na. Congratulations, sabi ni Marco, ang mga mata ay nakatingin sa tropeo na hawak niya. Bagay sa'yo ang damit. Salamat sa'yo. Dahil dito, ang lakas ng loob ko, sagot ni Ara. Isang mabagal na kanta ang nagsimulang tumugtog. Ang mga ilaw sa bulwagan ay bahagyang lumabo. Ang ilang mga mag-asawa ay nagsimulang magpunta sa gitna para sumayaw. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Parehong gustong may sabihin, pero parehong hindi alam kung paano sisimulan. Sa huli, huminga ng malalim si Marco na para bang kumukuha ng lahat ng lakas ng loob sa mundo. Inilahad niya ang kanyang kamay. Pwede ba kitang isayaw? Napatingin si Ara sa kamay ni Marco pagkatapos ay sa mga mata nito. Tumango siya, hindi makapagsalita at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Nanggabayan siya ni Marco papunta sa dance floor para silang dalawang magnet na sa wakas ay nagtagpo. Ang isang kamay ni Marco ay marahang humawak sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang init ng katawan nito ay tumago sa manipis na tela ng kanyang bestida. Ang lahat ng tao sa paligid ay naglaho. Sila na lang dalawa. Dahan-dahan silang umikot sa saliw ng musika. Wala ni isang nagsalita. Hinayaan nilang ang kanilang mga kilos ang mag-usap. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin. Ang bawat pagtingin ay isang tanong. Ara, bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit malapit sa tainga ni Ara. Aysan. Sorry, sabi nito.
Sorry kung naging malamig ako nitong mga nakaraang araw. Tumingala si Ara sa kanya. Bakit? Napabuntong hininga si Marco. Natakot ako. Saan? Sa atin pag-amin nito. Pakiramdam ko, ang layo ng mundo natin sa isa't isa. Umiling si Ara. Hindi totoo yan. Inilagay niya ang kanyang kabilang kamay sa balikat nito, mas inilapit ang kanilang mga sarili. Ang mundo ko, Marco, ay kung nasaan ang mga taong nagpapasaya sa akin. At ngayon masaya ako. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Ang pag-aalinlangan, ang takot, ang paghanga, lahat ay naroon. Sinubukan kong hindi kaisipin, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Pero hindi ko kaya. Huminto ang musika. Ngunit hindi sila gumalaw. Nakatayo lang sila sa gitna ng dance floor, magkahawak pa rin, ang kanilang mga mata ay nakakandado sa isa't isa. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa mukha ni Ara. Nakita niya ang bahagyang pagbukas ng mga labi nito, ang pagpikit ng kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malabong ilaw ng bulwagan, hinalikan niya ito. Hindi ito isang marahas na halik. Ito'y malambot, puno ng pag-iingat, puno ng mga salitang hindi nila masabi. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang mga mundo ay hindi pala magkalayo. Isang halik na nagbubura sa lahat ng duda. Isang halik na nangangako ng isang simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakapikit pa rin si Ara. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiti na puno ng purong kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa gitna ng kanyang tuwa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na purse. Inisip niyang huwag na lang itong pansinin. Ngunit baka importante, baka galing sa kanyang ate. Maingat niyang kinuha ito mula sa kanyang purse, habang si Marco ay nakatingin lang sa kanya, may ngiti sa mga labi. Binuksan niya ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ara, alam kong tinatago mo pa rin ang regalo ko. Pauwi na ako ng San Pablo. Pwede ba tayong magkita? Ang pangalan sa dulo ng mensahe ay hindi pamilyar, pero ang nilalaman ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang regalo ko. Ang kwintas. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ang init na naramdaman niya mula sa halik ay biglang napalitan ng lamig. Sino ito? Paano niya nalaman? Napansin ni Marco ang biglang pagbabago sa kanyang mukha. Okay ka lang? Nag-angat ng tingin si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at isang bagong takot. Okay lang, pagsisinungaling niya, habang mabilis na isinisilid pabalik ang cellphone sa kanyang purse, na para bang ito'y isang ebidensya ng isang krimen. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang perpektong gabi ay nabahira na ng isang anino mula sa nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamasaya sa buhay ni Marco sa loob ng mahabang panahon. Ang Sastreria de Leon, na dati kanlungan lamang ng kanyang mga alalahanin, ay naging isang lugar na puno ng pag-asa. Habang nagtatahi, ang himig na sinisipol niya ay mas masigla. Ang bawat tahi ay may kasamang alaala ng sayaw nila ni Ara. Ang bawat pagdampi ng tela sa kanyang kamay ay nagpapaalala sa init ng kanilang mga halik. Ang mundo ko, Marco, ay kung nasaan ang mga taong nagpapasaya sa akin. At ngayon masaya ako. Ang mga salitang iyon ni Ara ang naging musika sa kanyang isipan. Tinaboy nito ang lahat ng multo ng pag-aalinlangan. Ang mamahaling kahon, ang mayaman niyang ex, mga anino na lang iyon ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sila. Isang hapon, habang abala siya sa pagtatabas ng isang mamahaling tela para sa isang kliyente, muling tumunog ang kampanilya sa pinto. Inaasahan niyang si Ara iyon na madalas nang dumalaw para lang mangumusta. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, hindi ang matamis na ngiti ni Ara ang sumalubong sa kanya. Si Bianca. Nakatayo ito sa may pinto, may daladalang pag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Bianca. Napadaan ka, bati ni Marco, ibinaba ang kanyang gunting. Gusto mo ba ng tubig? Umiling ito at dahan-dahang lumapit. Marco, pasensya na kung naabala kita. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ang boses nito ay mahina at tila nag-aalala.
Kumunot ang noo ni Marco. Tungkol saan? Napabuntong hininga si Bianca na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. Tungkol kay Ara. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Marco. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Wala naman physically, sabi ni Bianca, umiiwas ng tingin. Marco, alam kong mahalaga sa iyo ang kapatid ko. At nakikita ko, masaya siya pagkasama kanya. Pero nag-aalala ako para sa iyo. Nag-aalala? Bakit? Huminga ng malalim si Bianca at inilabas ang kanyang cellphone. Marco, alam kong hindi ko dapat to ginagawa. Labag to sa loob ko dahil kapatid ko siya. Pero hindi ko rin kayang makita na may isang mabuting taong tulad mo na naloloko. Naloloko. Ang salitang iyon ay parang isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Nanginginig ang mga kamay ni Bianca habang may hinahanap sa kanyang cellphone. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Marco. Tingnan mo. Nag-aalangan man, kinuha ni Marco ang cellphone. Ang nasa screen ay isang serye ng mga screenshot ng isang text conversation. Ang pangalan sa itaas ay Richard. Ang mga mensahe ay puno ng matatamis na salita. Richard, Ara, alam kong tinatago mo pa rin ang regalo ko. Pauwi na ako ng San Pablo. Pwede ba tayong magkita? Ara, Richard. Paano mo nakuha ang number ko? Richard, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, nami-miss kita. Sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ara, hindi ko alam, Richard. Magulo. Richard, maghihintay ako. Alam kong may nararamdaman ka pa rin. Alam kong hindi mo pa rin tinatapon ang kwintas na bigay ko. Yun ang pag-asa ko. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga larawan ay malinaw. Ang mga petsa ay nitong mga nakaraang araw lang, pagkatapos ng sayaw nila, pagkatapos ng halik. Ibinalik niya ang cellphone kay Bianca, ang kanyang kamay ay nanlalamig. Ano to? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Si Richard. Yung ex-boyfriend niyang mayaman, paliwanag ni Bianca, ang boses ay puno ng awa. Nagkakausap na ulit sila. At si Ara gulong-gulo siya. Sa tingin ko, Marco, ginagawa ka lang niyang panakip-butas habang hinihintay niyang makabalik si Richard. Umiling si Marco, pilit na itinatanggi ang kanyang nakita. Hindi. Hindi ganyan si Ara. Marco, gusto kong maniwala dyan, sabi ni Bianca, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Isang perpektong pag-arte. Pero nakita ko siya. Nakita ko kung paano niya tinititigan ang kwintas na bigay ni Richard. Araw-araw. At para sa huling, nakamamatay na dagok, may ipinakita pa si Bianca. Isang litrato. Isang litratong kuha mula sa siwang ng pinto. Si Ara, nakaupo sa kanyang kama, hawak ang itim na velvet na kahon. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot at malalim ang iniisip. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Marco. Ang litratong iyon. Ang mga text messages. Ang kwintas. Ang pagiging malamig ni Ara pagkatapos ng gabing iyon. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan ng panloloko. Ang mga salita ni Bianca noon, isang mananahi lang, ay bumalik ng may buong lakas. Ngayon, naiintindihan na niya. Tama ito. Isa lang siyang pansamantalang aliw. Isang murang remedyo para sa isang pusong naghihintay ng ginto. Ang lahat ng pinagsamahan nila, ang tawanan sa isawan, ang sayaw, ang halik, ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na galit. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging tanga. Galit kay Ara dahil sa panloloko. Ang kanyang puso, na puno ng pag-asa kanina lang, ay naging bato. Marco, okay ka lang? Tanong ni Bianca, hinawakan ang kanyang braso. Inalis ni Marco ang kamay nito. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging gusto niyang gawin ay sumigaw. Nag-angat siya ng tingin kay Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. At sa likod ng sakit na iyon, may isang bagong nabuong desisyon. Isang desisyong malamig at matigas. Salamat, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay, na parang yelo. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng katotohanan.
Umalis si Bianca na may ekspresyon ng tagumpay na maingat na itinago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Naiwan si Marco sa gitna ng kanyang sastrerya, napapalibutan ng mga telang dati nagbibigay sa kanya ng saya, ngunit ngayon ay parang mga saksi sa kanyang pagkabigo. Kinuha niya ang isang piraso ng telang ginugupit niya kanina. Sa isang marahas na kilos, pinunit niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng napupunit na tela ay sumasalamin sa tunog ng kanyang nabasag na puso. Masaya ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Ara habang naglalakad siya papunta sa Sastreria de Leon. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na paper bag sa loob, 2 supot ng mainit na siopao, ang paborito ni Marco. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, napagdesisyonan niyang kalimutan na lang ang misteryosong text message na natanggap niya. Marahil ay wrong send lang iyon. Isang malupit na biro ng tadhana. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang ngayon niya ay si Marco. Ang ngiti nito, ang init ng mga kamay nito, ang halik na hanggang ngayon ay nagpapakilig sa kanya. Excited siyang buksan ang pinto ng sastrerya, handa nang salubungin ang lalaking unti-unti nang nagiging mundo niya. Marco, may dala ako. Ang masaya niyang bati ay naputol sa ere. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng kanyang mesa, ngunit hindi siya ang Marco na kanyang kilala. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay may mga matang malamig na parang yelo sa taglamig. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado at ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya. Ang buong paligid ay nababalot ng isang katahimikang nakakabingi at nakakatakot. Marco, tanong ni Ara, ang ngiti ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. May problema ba? Hindi ito sumagot. Sa halip may kinuha ito mula sa isang sulok. Isang kahon. Sa loob nito ay maingat na nakatupi ang navy blue na bestidang ginawa nito para sa kanya. Ang damit na naging simbolo ng kanilang paglalapit. Ano yan? Bakit mo nilagay sa kahon? Tanong niya, nalilito. Dahan-dahang lumapit si Marco, ang bawat hakbang ay mabigat. Inilapag niya ang kahon sa isang upuan sa pagitan nilang dalawa. Isang harang. Isang pader. Masaya ka ba? Tanong ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng isang pait na hindi pa naririnig ni Ara dati. Kumunot ang noo ni Ara. Anong-anong ibig mong sabihin? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Ang galing mo. Ang galing-galing mong umarte, Ara. Para siyang sinampal. Hindi kita maintindihan, Marco. Anong sinasabi mo? Huwag na tayong maglokohan, sabi nito, ang boses ay tumataas na, puno ng galit na pilit kinokontrol. Masaya ka bang paglaruan ako? Masaya ka bang gawin akong tanga habang hinihintay mo ang pagbabalik ng mayamang ex mo? Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bala. Richard! Saan mo narinig yan? Walang katotohanan yan, Marco. Walang katotohanan, muling tumawa si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, ang tawa ay puno ng sakit. Nakita ko ang mga text ninyo. Nakita ko ang mga pag-uusap ninyo. Huwag mo akong gawing gago. Text? Anong text? Ang isip ni Ara ay naglakbay pabalik sa misteryosong mensahe, ngunit paano nalaman ni Marco. Hindi ako sumasagot doon. Hindi ko nga alam kung sino iyon. Talaga sigaw ni Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang galit na umaapaw sa mga mata nito. Hindi mo alam? Pero alam mong itago ang kwintas na bigay niya, di ba? Alam mong hawak-hawakan yun habang iniisip mo siya, habang ako, eto, parang asong naghihintay sa'yo. Napaurong si Ara. Ang bawat akusasyon ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kwintas. Ang text. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? At bakit hindi siya nito pinaniniwalaan? Ang paper bag na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang 2 siopaw ay gumulong palabas. Marco, pakinggan mo ako, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Isang malaking pagkakamali to, maniwala ka sakin. Lumapit siya, sinubukang abutin ang kamay nito, ngunit umatras si Marco na para bang siya ay isang nakakadiring sakit. Huwag, sabi nito, ang boses ay naging isang malamig na bulong. Huwag mo na akong hawakan. Ang sakit sa sinabi nito ay mas matindi pa kaysa sa isang sampal.
Kinuha ni Marco ang kahon na naglalaman ng bestida at sa pilitang inilagay sa mga kamay ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay malamig nang dumampi sa balat nito. Ibinabalik ko na sayo, sabi niya, ang mga mata ay matigas na nakatingin sa kanya, walang bahid ng anumang emosyon maliban sa galit at pagkasuklam. Hindi ko gustong magtago ng kahit anong bagay na pag-aari ng isang manluloko. Nanginginig na hinawakan ni Ara ang kahon. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang kanyang puso ay dinudurog sa maliliit na piraso. Ang lalaking minahal niya ay tinitingnan siya na parang basura. Umalis ka na, sabi ni Marco, tumalikod na ito sa kanya, isang senyales na tapos na ang lahat. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi makapagsalita si Ara. Ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan, kasama ng isang malaking hikbi na pilit niyang pinipigilan. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Ang desisyon ay nagawa na. Ang hatol ay naibigay na. Dahan-dahan siyang tumalikod, yakap-yakap ang kahon na parang ito na lang ang natitirang piraso ng kanilang nasirang pag-ibig. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, isang malakas na patak ng ulan ang biglang bumuhos mula sa kalangitan na para bang nakikidalamhati sa kanya. Hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa gitna ng ulan, ang malamig na tubig ay humahalo sa mainit na luhang tuloy-tuloy nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang langit at ang lupa ay naging isa sa kanyang paningin. Ang paraisong pinangarap niya ilang minuto lang ang nakalipas ay naging isang impyerno ng kalungkutan at pagkalito. Wasak. Wasak na ang lahat. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi para kay Ara. Ang kanyang kwarto ay naging isang kulungan. Ang kahon na naglalaman ng navy blue na bestida ay nakapatong sa isang silya sa sulok, isang tahimik na testigo sa kanyang wasak na puso. Hindi niya ito magawang buksan, ngunit hindi niya rin ito magawang itapon. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang mga huling salita ni Marco. Huwag mo na akong hawakan. Hindi ko gustong magtago ng kahit anong bagay na pag-aari ng isang manluloko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Ang bawat salita ay isang bagong hiwa sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lang sakit, naging isang malaking katanungan na ito. Bakit? Paano? Paanong ang isang pagmamahalang tila totoo ay gumuho ng ganoon kabilis dahil sa mga kasinungalingang wala siyang kinalaman? Ang utak niya, nasanay sa paglutas ng problema bilang isang guro, ay nagsimulang maghanap ng sagot, hindi para ibalik si Marco, kundi para maintindihan ang sarili niyang bangungot. Pinilit niyang tumayo at kinuha ang kanyang cellphone. Muli niyang tiningnan ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Richard. Walang Richard na babalik para sa kanya. Impossible. Pinag-aralan niyang muli ang mga salita. Ang paraan ng pag-type. Ang paggamit ng mga bantas. May isang bagay na pamilyar. Isang bagay na hindi angkop sa isang mayamang lalaking tulad ni Richard. Pagkatapos, ang mga tanong ay nagsimulang bumuhos sa kanyang isipan na parang ulan. Paano nalaman ni Marco ang tungkol sa text? Hindi ko ito ipinakita kahit kanino. Paano niya nalaman ang tungkol sa kwintas? Paano siya nagkaroon ng litrato ko na hawak ang kahon? Ang mga tanong ay umikot-ikot hanggang sa bumagsak sila sa iisang, nakakatakot na sagot. Isang tao lang ang may access sa lahat ng iyon. Isang tao lang ang nakatira sa bahay na ito. Isang tao lang ang nakakita sa kanya noong mga panahong malungkot siya. Ang kanyang ate. Si Bianca. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang mapanuring tingin ni Bianca kay Marco noong una silang magkita. Ang kanyang mapait na komento na mananahi lang. Ang kanyang biglaang pag-aalala. Ang lahat ay hindi na mukhang pag-aalala ng isang kapatid. Mukha na itong isang plano. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng kataksilan na mas masakit pa sa pag-iwan ni Marco. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Bianca sa sala, nanonood ng TV, kumakain ng chips na para bang walang nangyari. Ang normal na eksenang ito ay biglang naging isang nakakasulasok na imahe. Umupo si Ara sa tapat niya, walang imik. "Oh, sis, lumabas ka rin," bati ni Bianca, hindi inaalis ang tingin sa Tsi. "Gusto mo, alok nito sa chips." Hindi sumagot si Ara.
Naghintay siya hanggang sa naramdaman ni Bianca ang kanyang mabigat na titig at lumingon ito. Bakit? Tanong ni Bianca, medyo nailang. Ate, simula ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pumunta ka ba sa sastreria ni Marco? Natigilan si Bianca, ang kamay na may hawak na chip ay huminto sa air. Ha? Hindi, Bakit naman ako pupunta doon? Mabilis nitong sagot, umiiwas ng tingin. Dahil alam niya ang lahat, patuloy ni Ara, hindi pinapansin ang pagsisinungaling nito. Alam niya ang tungkol sa text. Alam niya ang tungkol sa kwintas ni Richard. May ipinakita ka bang litrato sa kanya? Biglang namutla si Bianca. Ano bang pinagsasabi mo, Ara? Baka naman paranoid ka lang dahil iniwan ka niya. Kasalanan ko pa ba? Huwag mo akong gawing tanga, ate, sabi ni Ara. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pinaghalong sakit at galit. Ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw lang ang palaging pumapasok sa kwarto ko. Ikaw lang. Wala akong ginagawa, sigaw pabalik ni Bianca, tumatayo na. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ayokong masaktan ka ng isang hamak na mananahi lang. Pagmamalasakit ba yung sisirain mo ang buhay ko, sabi ni Ara, tumatayo na rin para harapin ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Itong text na to, yung maling grammar. Yung paggamit ng mga salita. Parang ikaw. Parang ikaw ang nagsulat nito, ate. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Bianca ay nagsimulang mag-crack. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Sagutin mo ako, sigaw ni Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Bakit mo ginawa to sakin? Bakit, ate? Hindi na nakasagot si Bianca. Ang kanyang pagtatanggol ay gumuho. Napaupo siya sa sofa, ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. At doon, humagulgol siya. Isang hagulgol na hindi lang puno ng pagsisisi, kundi ng matinding desperasyon. Hindi ko sinasadya. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko alam ang gagawin ko di. Habang nagsisimula si Bianca sa kanyang magulong pagkukwento, isang malamig na ideya ang pumasok sa isip ni Ara. Maingat, at halos hindi gumagalaw, inilabas niya ang kanyang cellphone, itinago sa kanyang tagiliran, at pinindot ang record. May utang ako, Ara, sigaw ni Bianca, nag-aangat ng mukha na basang-basa ng luha. Malaki. Pinagbabantaan na nila ako. Sabi nila, idadamay ka nila. Idadamay nila ang trabaho mo. Natakot ako. Natigilan si Ara. Utang? Naisip ko lang na kung magkakabalikan kayo ni Richard, matutulungan niya tayo. Magiging maayos ang buhay natin. Hindi na tayo maghihirap pagpapatuloy nito. Ginawa ko lang yun para sa tin. Para sa'yo rin. Para sakin, hindi makapaniwalang sagot ni Ara. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang relasyon ko sa taong mahal ko. At sasabihin mo para sakin yun? Ang galit sa puso ni Ara ay nag-aalab. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, habang tinitingnan niya ang kanyang kapatid na wasak at umiiyak dahil sa sarili nitong mga problema, isang manipis na hibla ng awa ang nagsimulang lumitaw. Nakita niya hindi lang ang isang traidor, kundi isang taong desperado at nalulunod. Pinatay ni Ara ang recording at isinilid ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang katotohanan ay naroon na, nakakulong sa isang audio file. Ang katotohanan na masakit, komplikado at pangit. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang kanyang kapatid na umiiyak. Ang tanong ngayon ay hindi na bakit. Ang tanong ay, ano ang gagawin niya sa katotohanang hawak niya? Dadalhin niya ba ito kay Marco para linisin ang kanyang pangalan, kahit hindi niya alam kung paniniwalaan pa siya nito? O hahayaan na lang niya ang lahat, dahil ang tiwalang nasira ay hindi na kailanman maibabalik ng buo? Marco. Ang Sastreria de Leon ay naging isang piitan. Ang dating amoy ng sinulid at tela na nagbibigay buhay kay Marco ay siya na ngayon isumasakal sa kanya. Sa loob ng 3 araw, hindi niya magawang magtrabaho ng maayos. Ang bawat pagtapak sa pedal ng makina ay nagpapaalala sa kanya ng sayaw nila ni Ara. Ang bawat hibla ng tela ay nagpapaalala sa lambot ng buhok nito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakatiwangwang ang isang hindi pa tapos na damit, isang simpleng blusa na sinimulan niyang gawin para kay Ara, isang sorpresang regalo sana. Ngayon, isa na lang itong testamento sa kanyang katangahan. Napahilamos siya sa kanyang mukha.
Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena sa kanyang sastrerya. Ang mukha ni Ara na puno ng pagkalito, ang mga luhang dumaloy sa mga pisngi nito, ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. At ang mga salitang binitiwan niya, mga salitang kasing talim ng gunting na ginagamit niya araw-araw. Ang galit na nag-apoy sa kanyang dibdib ay unti-unti nang namatay, at ang naiwan ay ang malamig na abo ng pagsisisi. Paano kung nagkamali ako? Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Pero huli na ang lahat. Sinira niya ang lahat. Sinunog niya ang tulay sa pagitan nila. At ngayon, nag-iisa siya sa gitna ng mga abo. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Napabuntong hininga si Marco, ayaw mag-angat ng tingin. Marahil ay isang kliyente. Wala siya sa mood para makipag-usap. Sarado po. Ang kanyang mga salita ay naputol nang mag-angat siya ng tingin. Si Ara. Ara. Nakatayo si Ara sa may pintuan. Ang babaeng pinalayas ni Marco 3 araw na ang nakalipas ay wala na. Ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan ay naglaho na. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang kalmado, ngunit sa likod ng kapayapaang iyon ay isang bigat na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ito umiiyak. Hindi ito sumisigaw. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa, ang nag-iisang bagay na namamagitan sa kanila. Walang nagsalita. Nagkatinginan lang sila. Nakita ni Ara ang pagsisisi sa mga mata ni Marco, ngunit hindi iyon ang ipinunta niya rito. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nila, na parang isang bombang anumang oras ay sasabog. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig nang pinindot niya ang keyplay. Walang paliwanag. Walang panunumbat. Tanging ang tunog na nagmumula sa speaker ng telepono. May utang ako, Ara. Malaki. Pinagbabantaan na nila ako. Sabi nila, idadamay ka nila. Ang boses ni Bianca, basag at puno ng desperasyon, ay pumuno sa tahimik na sastrerya. Naisip ko lang na kung magkakabalikan kayo ni Richard, matutulungan niya tayo. Ginawa ko lang yun para sa tin. Para sa'yo rin. Habang tumutugtog ang recording, nakatingin lang si Ara kay Marco. Nakita niya ang bawat pagbabago sa mukha nito. Ang paunang pagkalito. Ang dahan-dahang paglaki ng kanyang mga mata sa pagkabigla. Ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mga pisngi. Ang bahagyang pag-iling ng kanyang ulo na para bang ayaw paniwalaan ang naririnig. At ang tuluyang pagguho ng kanyang matigas na depensa. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas masakit kaysa kanina. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang mga mata niya ay hindi na lang puno ng pagsisisi. Puno na ito ng isang sakit na tila kayang dumurog sa isang tao. Tinitigan niya si Ara, na para bang ngayon lang niya ito nakita ng tunay, at kasabay nito, ngayon lang niya nakita ang sarili niyang karumal-dumal na pagkakamali. Ara, di. Ang pangalan niya ay halos hindi marinig na bulong mula sa mga labi nito. Patawarin mo ako. Ang kanyang matipunong katawan ay tila nawala ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. At sa harap ni Ara, ang mayabang na si Marco de Leon, ang artesano na puno ng pride, ay lumuhod sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng luhang hindi na niya mapigilan. Patawarin mo ako, ulit niya, ang boses ay basag na. Naging tanga ako. Nakinig ako sa iba. Sinaktan kita. Patawarin mo ako. Nakatayo lang si Ara, nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Isang bahagi niya ang gustong lumapit, ang gustong hawakan siya at sabihing, okay na. Ngunit ang sakit ng mga nagdaang araw ay hindi basta-basta nawawala. Hindi siya gumalaw para itayo ito. Hinayaan niya itong manatili doon, sa sahig ng kanyang pagsisisi. Ang tiwala, parang tela, Marco, sabi ni Ara sa wakas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Marco. Kapag nagupit na, kailangan ng mahabang panahon at pasensya para tahiin ulit. At hinding-hindi na ito babalik sa dati. Yumuko si Marco, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Ara. Nagpatuloy si Ara. Pero pwede nating subukan.
Nag-angat ng tingin si Marco, sa kanyang mga mata ay may sumilip na isang maliit na sinag ng pag-asa. Magsimula ulit, sabi ni Ara. Dahan-dahan, inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi para itayo si Marco mula sa kanyang pagkakaluhod. Hindi isang kilos ng awa. Ito'y isang imbitasyon. Isang alok para sa isang bagong simula na itatayo hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa pundasyon ng masakit, ngunit natutunang katotohanan. Tumingin si Marco sa nakalahad na kamay ni Ara, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, papalapit sa kamay nito. Isang bagong hibla ng sinulid. Isang bagong karayom. Isang bagong pagkakataon para muling tahiin ang dalawang pusong nasira. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa sirang bestida hanggang sa muling pagtatahi ng dalawang pusong nasira. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong nagtatahi ng iba't ibang emosyon. Ang sakit ng pagtataksil, ang kilig ng unang pag-ibig, ang pait ng pag-aalinlangan, at ang tamis ng pagpapatawad. Nais kong lumikha ng isang salamin kung saan makikita natin ang ating mga sarili, ang ating mga takot, ang ating mga pagkakamali, at higit sa lahat, ang ating kakayahang magmahal muli. Dahil ang pag-ibig, tulad ng isang tela, ay hindi laging perpekto. Minsan, ito'y nalulukot, nagugupit, o napupunit. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin ito iniiwasang masira, kundi sa kung paano natin ito buong tapang na tinatahi muli, kahit na may mga peklat na maiiwan. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kwento ni Ara at Marco. Sana ay maalala natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang propesyon o estado sa buhay, kundi sa integridad at kabutihan ng kanyang puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang aral na inyong natutunan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.